Hello mga kapordawin, learnings muna tayo. Yung sa mga hindi pa alam magbasa ng tester, ituturo ko sa inyo. Kasi para may knowledge kayo kung paano magbasa ng tester. Ito now ipapakita ko sa inyo. Ito yung tester na gagamitin ko, pero parehas lang yun sila ng mga symbols dyan. Yan. Ituturo ko sa inyo yan, yung mga symbols na yan. Ito naman, yung symbols na ito kasi yung gamitin ko, ito nang gagamitin ko ngayon. Yung symbols na yan, ito yung symbols na yan, pang alternating current yan. Yung kurente sa sa mga outlet. Yan. Ito yung kurente sa outlet, yung 220, 110, 440, 415, yun ang mga voltahe na laging nakikita natin sa mga alternating current. Tapos ito yung symbols niya, yung tandaan nyo lagi pag mga alternating current. Ito yung symbols niya. Ito naman yung voltage naman sa baterya. 12 volts common, 6 volts, 24 volts, above. Basta ganito yung symbols niya, itong gamitin mo. Basta direct current, yung may polarity, yung positive, negative. Ito kasi non-polarity ito. Ito yung polarized. Tapos ito naman yung millivolts, mga maliliit na voltahe. Tapos dito naman ito naman temperature. Tapos dito yung sa sounds niya, kung gamitan mo ng sounds yung resistance ohms, at saka ito capacitor. Pag resistance gamitin mo, hindi ka na mag-select dito. Pag capacitor, i-select mo dito, pipindutin mo to. Tapos ito diode. Ito milliampere, pero hindi ko na ipapakita niyan. At saka ito microampere, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi wala akong pandemo. Pang mamaliitan lang to na current. Tapos kung gusto mong i-hold yung reading mo, ito pindutin mo lang to. Tapos yung ito hertz, di ba ginagamit natin yung 60 Hz, 50 Hz to 400 Hz. Pindutin mo lang. Tapos line to line yung test probe mo. Ito po yung test probe ito. Yan. At saka dito po ikakabit yan dito sa common, negative, at saka dito yung positive test probe ikakabit ko. Halos parehas lang sila. Ito kasi walang baterya. Now i-demo ko sa inyo kung paano mag-testing naman. Now mga kapordawin, nakaselect yung test probe, yung tester ko diyan sa sinasabi ko yung alternating current dito. Yan, sa alternating current, ito yung voltahe niya. 234 volts yung kurente ng dito. Yan. Tapos kung gusto mo naman hertz, makikita yatang hertz dito eh. Yan. 50 hertz dito. Yung kurente dito 50 hertz. Yan, 50 hertz yan. Sa atin sa Pilipinas 60 hertz. Na ibabalik ko naman yung dito. Ito yung hertz ha. Pipindutin lang yan. Naka line to line yan. Ito po, para maniwala kayo, alternating current yan. Yan ang alternating current. Now, doon naman tayo sa DC. Sa DC naman tayo. Sa tester. Dito alternating current yan. Isisili ko naman dito sa DC. Yan, ilagay ko naman sa DC. Ang chine-check yan mga voltahe ng direct current. Yung sa baterya, yung symbols niya, tandaan nyo, ito yung symbols niya sa DC direct current yan. Tandaan nyo, standard po yan, standard. Now, ititesting ko na. Yung testing ko, yung baterya na lubat. Battery sa tester yan. Now, ilalagay ko na yung test probe. Kahit magbaliktad yan, walang problema yung sa test probe. Kasi maganda yung klaseng tester to. Ayan pa. Yan ang reading niya. Walang negative side doon kasi tama yung location ng test probe natin. Yan. You know, tama yung pula dyan, yun ang positive line. At saka yung negative line, yung malaki.
Tapos kung baliktarin ko naman yan, di ba nakatamang location yan yung test probe mo. Kung baliktarin ko naman, mayroon yung symbols na magni-negative sa tester. Yan, may negative symbol siya. Kita nyo yan, may negative. Kasi dito, ni-reverse ko yung ano dito. Yung positive test probe nilagay ko sa negative. Tapos yung negative naman nilagay ko sa ano, sa yung negative nilagay ko sa positive. Yan. Kaya yung ganun yung voltahe niya kasi lubat yung baterya. Now, tapos na tayo dyan. Now, isiselect ko naman sa millivolt. Kaso lang, wala tayong pang maliit na voltahe. Hindi ko na ititesting to yung millivolts kasi maliit na voltahe to. Ang ititesting ko na lang dyan, yung temperature, yung surrounding temperature dito sa loob ng room namin. Iba naman yung gagamitin ko. Tanggalin ko yung test probe na ito, yung gamit na ito. Ito yung common at saka yung negative, tanggalin ko yan. Ay, yung negative at saka positive test probe, tanggalin ko yan. Ang ipapalit ko ng test probe, yung thermocouple, yung ano, type thermocouple, ito. Ito, plug. Yan, istusok ko lang yan, diretso. Tapos, pipindutin ko yung ano dito. Kasi may silik yan eh. Dalawa yan eh. Millivolts at saka yung temperature yun dito. Dito. Malaki yung daliri ko eh. Dito. Pindutin mo lang to. Yan. Nakikita mo na yung ano, yung temperature sensor. Ito yung temperature sensor ng ito nakakonect na. Nare-reading niya. Yun, 29 degrees Celsius. Kung gusto mo naman sa Fahrenheit, isilik mo lang dito, yung kabila dito sa range. Yun orange. Doon sa Fahrenheit. Oh. Charing! For the win! Yan lang kasimple mag ano ng tester. At saka shout out dyan sa first cousin ko dyan sa United Kingdom. Yan. Ganun lang. Tapos kung ibalik mo na lang dito, pindutin mo lang to. Ito kasi yung select millivolts at saka yung ano. Kasi optional yan siya dito. Yun, oh. Temperature at saka millivolt. Now, tapos na tayo dyan. Tanggalin ko naman yung thermocouple type key. Thermocouple yan. Naka short circuit lang yan. Ito yun, oh. Yan, ito yung sensor nya. Now, isiselect ko naman sa ano, sa resistance, sa ohms. Yan, sa ohms yan. May buzzer siya, tsaka yung capacitance. Ang unahin ko ngayon, continuity testing, yung sa ano, sa switch. Sa switch. Now, ginagamit ko yung continuity test. Yun sa may horn. Diba, tumutunog? Naka-normally close yan. Yung switch mo, naka-normally close. Yan, naka-normally close yan. Tumutunog. At saka, puwento yung resistance niya kasi naka-short siya. Now, i-open ko naman. Dito, pag naka-open yan, hindi yan tutunog. Napindot, nahirapan ako. Yan, hindi tumunog. Pero kung i-on ko yung switch, i-on ko yan, tutunog yan, oh. Puwento. Yan. Tapos na tayo dyan sa continuity test na with alarm. Now, ititesting ko naman yung resistor. Ito yung resistor. High wattage na resistor. 60 ohms yan, 60R. Now, ititesting ko naman doon sa ano, tester. Yan ang symbols ng ito yung resistance ohms. Ito continuity. Kung ano ka ng mga wire, yan pwede diyan. At saka idikit mo lang yung test probe dito. Makikita yan 60 ohms. Mahirap. Yan ang resistance ng resistor. 60 ohms siya. Kinakabit ko lang dito yan, oh. Yan 60 ohms. Yun ang reading ng resistor niya. Yun. Yun ang ohms. Continuity niya. Sakto yung reading na yan.
kunwari wala kayong ma-reading yan, open circuit yan. Kahit baliktad-baliktarin nyo yan, open circuit yan. Na OL, low, open circuit yan. Yan o. Pag ganyan, okay yan. Pag itanggalin ko, tapos baliktad-baliktarin mo, kunwari nakakonect, baliktad-baliktarin mo, wala pa rin, open circuit yan. Now, sa capacitance naman tayo. Sa kapasitor. Kunin ko yung capacitance niya. Yan, isisilik ko lang yan dito. Dito yung pindutin mo lang to. Yan, symbols yan. Nano to microfarad yan. Ito, ititesting ko. 10 microfarad yan, 450 volts. Makikita mo yung reading ng yung kapasitor. Tapos may tolerance yan. Negative, plus or minus 5%. Now guys, i-check ko na yung capacitance nito, yung sa kapasitor. Yung 10 microfarad plus or minus 5% siya. Yung nakikita nyo naman Yan, yung kapasitor niya. Plus or minus 5% yan. Now, itestiran ko na. Non-polarity to, kahit yan, walang problema. Yon ang reading niya. Pakita mo, sir. 10 microfarad yon, UF. Yun. Kita nyo naman yan. Sure bull yan. At saka, mag-ingat din sa pagtitesting nito bago testiran. Ito kasi bago to I-discharge muna. Or maganda kung may kayo yung ilaw, i-discharge, line 1, line 2, ganun mo lang para ma-discharge bago mo testiran. Baka pag tester nito, may voltahe, ma-electric shock kayo. Delikado po yung kapasitor. Kung makarga ng 400 volts yan, makurente kayo. Now, tapos na tayo mag-testing. Ito pala, i-testing ko pala ito. Yung electrolytic. Yan. 22 microfarad yan. Tingnan natin kung anong resistance niya. Yung capacitance niya. Yon. 21.4. Pasado po yan. 100% yan. Pasado yan. Now, tapos na tayo dyan. Sa kapasitor. Hello mga kapordawin. Dito naman tayo sa diode. Ito po yung symbol ng diode. Ito. Yan ang symbol ng diode. And then, dinodrawing ko pa rin dito para makita nyo yung location ng niya. Negative side at saka positive. Anode, yan, positive. Saka cathode, negative side. Yung dito, yung may guhit na pag ganyan, pa-straight lang siya. Ito yung symbols niya sa diode. And then ito yung nakikita mo sa pictorial doon sa board mismo, ganito. Yan. Minsan naman, PADZ, linear diode naman yun. Yan. Positive, negative. Tapos ito yung yung diode na i-testing ko. Tapos pag tinesting mo dyan, kunwari pag lagay mo dyan, yan, nilagay ko nyan. Tapos ganyan yung reading. Ganyan yung negative nilagay ko sa negative, positive nilagay ko sa positive. Tapos kung i-reverse ko naman yung test probe, tapos walang reading doon, yan, ni-reverse ko yung polarity. Yan, ni-reverse ko yung polarity. Tapos walang reading doon, good yan. Pero ni-reverse mo dito, kunwari ganun, pag reverse mo, baliktad-baliktarin mo, tapos may reading na makukuha, kunwari ganun, makukuha yung reading, short circuit yan. Yan, pag ganyan makukuha mo, tapos baliktad pa rin, pag binaliktad nyo, tutunog pa rin. Baliktad yung test probe, tutunog. Defect po yung diode, ito defective to diode. Pero yung kanina, yung sinasabi ko na may reading na 443 ohms, yung nilagay ko yung negative dito, tapos yung positive sa kabila, okay yon. Yung may reading na 400. Tapos pag baliktad naman sa test probe na low siya, ganyan yung symbols niya, ayos po yon. Now, dito naman tayo sa milliampere. Now, hindi ko na ipapakita ninyo yung ito, milliampere, yung current. Tapos, yan, AC/DC. AC/DC. Select mo lang dito. AC/DC, current. Tapos dito, microampere. AC, microampere, i-select mo.
DC microampere. Hindi, maliliit na amperahe yan, pero wala akong sample na ipang demo dyan. Hindi ko na ititesting dyan kasi dito lang tayo sa focus dito sa alternating current, yung sa pang outlet, sa mga battery na voltahe dito, DC dito. DC volts. Pag ganyan, polarize yan. Yung DC. Dito kasi, alternating current, wala yan. Tapos dito naman, yung light niyan. Light. Yan. Pa-adjust mong light dito. Yung lights yan. Lights. Tapos kung may reading ka na, gusto mong i-hold, kunwari may 500 ohms ka dyan, reading, or voltahe, i-hold mo lang to. Pindutin mo lang to. Tapos ito naman, sa range naman to, temperature. Yan. Yan. Hindi siya mag-detect kasi walang test probe na nakalagay. Yan, tinuturo ko lang sa mga baguhan. Para may idea kayo kung paano mag-tester. At saka, yung may age limit dapat na mag-aral sa ganyan. Dapat mga 15 to above kasi ang kurente delikado. Laging ingat lagi pag gumamit ng test probe. Test probe at saka yung tester. Kasi ang tester, pag di ka marunong, posibleng masira. Pero yung tester na itong tester na ito, maganda yan. Hindi po basta-basta nasisira yan. Kahit nagbabaliktad yan ng polarity. Kasi ano siya, kahit nagbaliktad siya dito, walang problema. Wag lang dito sa pag mag-select ka dyan kasi current yan. Wag mo nang anuhin yan pag beginners pa kayo. Maganda, kilometer. Pero wag nyo nang intindihin yon. Dito muna tayo kasi lagi itong ginagamit. Ito. Tsaka wag nyong kalimutan na mag-subscribe kay For the Win. Tapos, salamat sa panonood nyo sa mga videos ko. Bye-bye. For the Win. Thank you for watching. Share nyo yung video ko at saka like. Para ayos. For the Win vlog.